Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga kaplastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang season 3 na kung saan ay wala po tayong kinikilingan at wala po tayong pinapanigan, mga kaplastik. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang, mga kaplastik. At kung saan ay side by side o tinatawag na nating Odi Altera Partem. In the other words, para mas maintindihan ng mga ibang tao, let's hear on the other side. So, bawat isa sa kanila ay ating kinokontent. Hindi dahil sa nakikisawsaw, baga ina-analyze natin ang mga behavior o mga ginasabi o mga kinikilos o mga bawat sentimento ng bawat magkabilang panig. Kung ano ang mga kanilang sinasabi, kung meron bang justification, at higit sa lahat, kung paano sila mag-interview sa isang sikat na personalidad. Especially sa isang batikan na attorney na si Attorney Rowena Guanzon, mga kaplastic. So bakit natin to i-content? At meron din kasi akong parang sorry to say to Boss MG, mga kaplastic. So parang kasi ang interview niya ay medyo ano-ano lang tayo. May konting kalabit na parang may gusto siyang iparating kay Ate Rowena Guanzon. Gaya ng ito sa unang intro ng kanyang pananalita. Pakinggan po natin. Pobre ko dyan. Kasama ko nga pala today si Attorney Rowena Guanzon kasi finally masasagot na po ang ating mga questions at mas makakaabot at mas mabilis, no? Ang ating mga tanong tungkol sa tao na ito kasi huwag niyo kakalimutan. Mas mabilis na mga tanong. Ulitin ko Masasagot na po ang ating mga questions at mas makakaabot at mas mabilis, no? Mas makakaabot at mas makakabilis ang kanyang mga tanong. So personally kasi pumunta kasi si Idol MG kay Attorney Rowena Guanzon personally. At binigyan naman siya ng konting oras, mga kaplastik. Sa intro pa lang ng kanyang pananalita, may bungis-ngis version. May bungis-ngis na pananalita. Kasi parang ang I think para sa aking pagkaka-analisa, kapag ang isang tao ay bumubungis-ngis, na parang hindi siya 100% seryoso sa interview. Hindi siya actually lumibel sa batikan nating attorney, mga kaplastik. So hindi ko siya inaano kumbaga parang ako bilang alimbawa if ever man na kasi malabo naman mangyari na maging ako'y isang social media influencer. Kasi malabo naman talaga yon dahil hindi naman wala tayong connection Wala rin tayong mga source na magpapalakas sa atin. Bagkus ito'y aking opinion lang, wag niyong seseryosohin. Sabi nga sa mga ibang mga content creator,
ay pawang conspiracy at opinion lamang ang ating mga sasabi sa mga nangyayari dito sa social media. Kasi para sa akin mga kaplastik, ang kausap mo dyan ay hindi biro. Hindi biro, hindi siya joke. Hindi siya joke na isang batikan na abogado ang iyong kinakausap. Lagyan naman natin ng konting formality o wag naman nating ipasok yung casual na pag ikaw ay nag-i-interview, may halong tawa na para bagang hindi ka seryoso sa iyong tanong. Kaya kung mapapansin mo from the start to end, si Attorney Rowena Guanzon is consistently na chill lang siya magsalita. So let's say panoorin natin yung video na in-interview niya si Attorney Rowena Guanzon, mga kaplastik. Ating mga tanong tungkol sa tao na ito, kasi huwag niyo kakalimutan mga kahombre ko na ang dami daw ho mga tao na nasa politika, no, na merong mga kautangan sa kanya. And actually, hindi pa tayo nakakalapit, no, sa isa sa mga politiko, pero eto finally, nabigyan na tayo ng chance. And yun, maraming po salamat Bungis-ngis naman. Atty. Rowena, at tinanggap niyo po ang aming interview po ay inyong pinaunlakan. Nakita po namin lately lang, no, yung mga post nyo, and ako sa totoo lang sobrang At actually, nakarating na nga daw kay Attorney Rowena Guanzon itong tungkol kay Norman Mangusin. Sabi niya, quote-unquote, sabi nga ni MG, para kang Norman Mangusin. Pareho kayong mukhang gusgusin. Nagpaparami ka ng muna ng viewers. Lugi ang wala namang nanonood sa iyo, tapos pagsasayangan kita ng panahon. Reference tong post ni Attorney Rowena Guanzon. Hindi actually mentioned yung, parang kumbaga binigyan lang niya ng analogy tong post ni Rowena Guanzon na kinukumpara niya si Norman Mangusin. Di ba? Meron siyang pinapatamaang tao dito sa post na ito. Yan, no? Kung mapapansin niyo sa post, nagpapakarami ka muna ng viewers, lugi ako. Wala naman nanonood sa iyo, tapos pagsasayangan kita ng panahon. Actually, pinoprovoke niya si Norman Mangusin na pinapatamaan. May iba siyang taong pinapatamaan, mga kaplastik. Ulitin natin yung isang post. yun po, ang aming interview po ay inyong pinaunlakan. Nakita po namin lately lang, no, yung mga post nyo. Maunang kapatang makulong si Francis Leo Marcos ng manggagancho lang kaysa sa dakilang magnanakaw na si Blanc. Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy niya. Parang Ferdinand something. Nako, baka mademanda tayo nito. Kasi parang F po siya. Di ba? Kasi ito kasing si Attorney Rowena Guanzon, mga kaplastik, kritiko to ng mga mga kalaban niya sa politika. Especially dati kontra siya sa mga hindi ko lang sure kung kontra siya sa DDS that time, kasi parang nakikita ko rin siya noon eh. Kontra din to kay Bongbong Marcos, no, that time, no. Nung tumatakbo pa lang si Bongbong Marcos as president, katandem niya si Sara Duterte. Diba? Pinaringgan pa nga niya na gumaganon si Bongbong Marcos that time. Kaya niya binigyan niya ng reference ito, not for provoking si Norman Mangusin. Baga, ginawa lang niya ng analogy, pero may pinapatamaan siya na politiko. So, wala siyang time na batikusin niya si Norman. Baga, ginawan lang niya ng reference, mga kaplastik.
Para sa akin para sa akin pagkakaintindi yun. Kasi tingnan mo, babasahin mo lang mabuti. Hindi naman niya sinabi na mukhang makukulong na si Francis Leo Marcos. Ang nakalagay dito sa post niya, mauuna pa atang makulong si Francis Leo Marcos na manggagamit lang kaysa sa dakilang magnanakaw na si kaapelido niya. Galit na galit kasi siya dun. Hindi niya tinututukan tong si FLM. Ngayon, binigdil po kasi ni Boss MG to na parang feels like na parang gusto niya na parang ang pagkakaintindi siguro ni Boss MG dito, si Francis Leo Marcos yung pinapatamaan niya sa post. Di ba analogy yun mga ka-plastic? Sorry for baka may mga bashers kasing magalit sa akin eh. Unawain mo kasi yung konteksto o yung post niya. Hindi naman niya sinabing mukhang makukulong ng maaga itong si Francis Leo Marcos. Hindi naman ganun yung pagkaka-quote-unquote eh. Tapos itong yung mga fans naman, tuwan-tuwa. Feeling nila, sabi nila, lagot ka na, napansin ka na ni Rowena Guanzon. Ay, nako. Yan kasi yung logic. Logic na logic. Again, sige na. Next umahaba na eh. And ako, sa totoo lang, sobrang saya ko nga kasi naitatag nyo pa ako sa mga post nyo, alam nyo? Teka, ano yung post na isa pa? Namin, lately lang, no? Yung mga post nyo, and ako, sa totoo lang, sobrang saya ko nga kasi babasahin ko lang ha. Tapos na ba ang away ni Makagago at Francis Leo Marcos? Baka pwedeng isunod ko yung na mga vlogger na nambubuli kay Ivan. Pakipalakpakan ang wag na, mura yun eh. Reference no? Lahat kasi ng mga posting o posted ni Atty. Rowena Guanzon parang reference. Hindi na parang eh. Reference na siya eh. Hindi siya yung provoke na kay Norman Mangusin. Hindi niya actually na pinapatamaan niya si Francis Leo Marcos sa post na ito. Baga parang ikinukumpara lang niya yung kalagayan ni Francis Leo Marcos sa kalagayan ng kanyang kinakalaban na vlogger. Hindi ko lang sure kung sinong vlogger po yung tinutukoy niya kasi base dun sa picture parang lalaki na bata-bata pa eh. Na siguro tinitira si Atty. Rowena Guanzon dito. Hindi kasi po ako na masyado na nakikinig ng mga politics. Kaya nga hindi ko rin kinokontent ang politics eh kasi masyadong mababa yung ang ating natin dyan. At ayoko kasing magaya sa mga ibang vlogger na madedemanda ng mga politiko. Kahit simple lang yung mga sinasabi mo. Maituturing kasing defamatory yun at cyber libel. Kaya dito tayo sa kay Norman Mangusin kumontent. Malinaw naman na hindi po si Francis Leo Marcos ang pinoprovoke niya dito. Kumbaga parang binigyan lang niya ng konteksto na may kinumpera lang siyang isang tao. 'Di ba? May mga ganon. Tapos tuwan-tuwa yung mga netizens eh. Lagot ka na, pinabanggit ka na ni Atty. Rowena Guanzon. Kahon-kahon ka na. O shoot ka na sa kahon. Mahuhuyo ka na ng maaga. Pangit, di ba? Parang gina-justification na kaagad. Yung comprehension ninyo mali.
yung comprehension ng mga Pilipino, literal na illiterate. Nagbanggit lang si Atty. Rowena Guanzon, meaning to say na pinapansin na daw kuno siya. Siya daw yung pinoprovoke. Reference yan. Paano naging ano? Ay nako, kaka-logic. Naitatag nyo pa ako sa mga post nyo, alam nyo yun. And yung mga tao Alam mo, was like, oy, nonchalant lang si Atty. Rowena Guanzon. Binigdil agad. Sige, tuloy natin. Pagbigyan natin. grabe na papansin ka ng isang attorney Rowena Guanzon. Na syempre po, kahit ako medyo napapaisip ko, grabe. Oo nga, I am lucky sa banda na yon. Ano po ba ang pinakadahilan o naging dahilan kung bakit nabibigyan nyo rin ng pansin, no? Ang tao na ito, nakikita nyo ba siya sa feeds nyo, sa social media nyo? Oo, kasi may nakita ko yung yabang eh. Tsaka pangalan niya Francis Leo Marcos. Marcos. Ito yung ano eh, naalala ko kasi yan na may Marcos. Ito yung nakakapagtaka eh. Sa posting niya ng Facebook page ni Atty. Rowena Guanzon na may mention niya ng kumpleto yung kanyang pangalan ni FLM. Pero sa interview, ba't parang hindi siya sigurado? Ibig sabihin nun, yung nagpo-post dun sa kanyang Facebook page niya, ay mga admin yun. Yun yung isipin nyo. Hindi porket yung mga malalaking channel like yan, channel ni Atty. Rowena Guanzon, ay siya mismo yung nagpo-post nun. Maaring yung moderator niya o yung admin. Tingnan mo pa lang sa una pa lang ng impression niya, Francis Marcos. Nakalimutan pa nga niya yung Leo eh. So ibig sabihin nun mga ka-plastic, hindi natin pwedeng sabihin na exclamation point, may question mark pa rin. Na may probably na talaga na baka hindi talaga siya yung nagpo-post nun. Maaring yung moderator niya o yung kanyang admin ang nagpo-post sa kanyang page. Di ba? na tumakbo. Apo, Diba? tama. Nung sa Comelec ako. Tapos siniclear yata ng Comelec yun na nuisance eh. Opo. Kasi grabe naman, tatakbo kang senador. Just because may pang-apelyido kang ginamit na also known as Marcos. So, Eto, pag-usapan natin kung bakit naging nuisance si Norman Mangusin. Eto po yun, dalawa pangalan ka-plastic. ginagamit niya. Yes. Kaya ako siya napansin. Apo. Kasi nga, parang itong taong ito, gumamit ng pangalan. Eto, mga ka-plastic. Base sa AI, Gemini, si Norman Mangusin kasi, ay also known as internet personality Francis Leo Marcos o FLM, has made at least 2 recorded attempts to run for senator in the Philippines. Yung una, mga ka-plastic, that was 2022 election. Tumakbo si Norman Mangusin, filed his candidacy for the senator and was included in the COMELEC, listed in the candidates ranking 27th in the race. Ibig sabihin, pang 27 siya sa mga bumoto kay Norman Mangusin. At umabot po yun ng 5 milyon. Humigit kumulang 5 milyon ang bumoto sa kanya. Mga 5 milyon ang naloko niya. Dahil sa apelidong Marcos. Alam mo kasi ang kultura ng mga Pilipino, kapag Marcos ang apelido mo, automatically mas marami ang bumoboto. Naging massive ang trust ng tao sa kanya. Hindi man lang sila nag-under curiosity kung bakit. So ito naman yung sumunod, 2025 ang pinakahuli niyang pagtakbo.
He filed his candidacy again under his name Francis Leo Marcos again, but was initially tagged as a nuisance, mga kaplastic, candidate by the COMELEC, and despite a temporary restraining order TRO from the Supreme Court that allowed him to remain on the ballot. Mangustin formally withdrew his candidacy on January 23, 2025. So bago-bago pa. Hindi na niya nag-withdraw po siya sa kandidatura niya nung pagkasenador noong Enero 23, 2025 to give the way Senator Amy Marcos. Yan yung pinagmamalaki niya na sabi nga niya, ibinigay niya ang daan para kay Amy Marcos ang pagiging senadora niya. Kaya nga sinumbat niya sa video, di ba? Na ang sabi niya, kundi lang ako tumakbo ng pagkasenador, malamang si Amy Marcos malalaglag. Kaya binigay niya na ang pagka-withdraw niya sa kandidatura. Naturingan siyang nuisance dahil pagulo daw siya sa COMELEC, mga kaplastik. Pagulo. Baga, under curiosity ang COMELEC, bakit Marcos ang apelido mo at saan nagmula yung Marcos na apelido? Kaya nagtataka sila. Hindi naman kilala yan ng pamilya Marcos, pero ba't may Marcos na isa pa na tumakbo? Diba? Mabuti na lamang ay hindi na tumuloy si Norman Mangustin noong 2025 election. Paano na lang kung naging senador tong hinandorotot na to, mga kaplastik? Hindi malaking gulo yun, mga kaplastik. Diba? Ang dami nang ang korap sa Pilipinas, dadagdag ka pa. Diba? Ayun, balik po tayo sa video na to. Hombre ko dyan, kasama ko DFA, ang pinakadahilan o naging dahilan kung bakit nabibigyan nyo rin ng pansin, no? Ang tao na ito, nakikita nyo ba siya sa feeds nyo, sa social media nyo? oo, kasi may nakita ko yung yabang eh. Tsaka pangalan niya, Francis Leo Marcos. Marcos. Ito yung naalala ko kasi yan na may Marcos na tumakbo. Opo, Diba? tama. Nung sa COMELEC ako. Tapos sineclear yata ng COMELEC yun na nuisance eh. Opo. Kasi grabe naman, tatakbo kang senador. Just because may pang-apelyido kang ginamit na also known as Marcos. So, dalawang pangalan ginagamit niya. Yes. Kaya ako siya napansin. Opo. Kasi nga, parang itong taong ito, gumamit ng pangalang Marcos at tumakbo. Nakita ng COMELEC na nuisance candidate. Kaya siya na Ang yabang eh. Alam niyo kung minsan, inis na inis talaga ako dyan sa mga mayabang eh. May, yung tao namang may sarili na mayaman. Napahiling na lang si Makagago, mga kaplastik eh. Parang napaaray siya doon. Kasi literally naman si Boss MG, may konti rin naman siyang ego. Actually, hindi na konti eh. Napakalaki na nga ng ego niya eh. Alam mo kung bakit? From the start pa lang, no, naging isang content creator siya since day one. Ano ba yung una niyang ginagawa noon? Panay-flex siya sa social media. Diba? Diba? Yun na. Kaya nga napaaray siya. Gawanon siya, diba? Baga prank kasi itong si Atty. Rowena Guanzon, hindi siya plastic. At talino at kakayahan. Hindi naman nagaganyan. Pakita mo pa yung gold watch mo, pera sa maleta. Ano ba kung gimmick lang yan dahil sa kanyang views, halata namang gimmick, Pero baka pati siya naniniwala na sa ginagawa niya. Ano pa nga ba? Ano pa nga ba? Kasi ginawa na nga niyan libangan ng pagiging sinungaling eh. Chill pa rin siya sumagot eh, no? Baga ayaw niyang maging
Ayoko nang sambitin yung salitang in-group bias eh. Baka mamaya meron na naman lumitaw na isang tao eh. So yun nga yun. Chill lang talaga si Atty. Rowena Guanzon. Tsaka talagang, let's say talagang si Norman Mangusin, sa araw-araw na ginawa ng tao, hindi ginawa ng Diyos. Ginawa na niyang libangan o pagkatao ang pagiging sinungaling, mga kaplastic. So tuloy natin yung video. Attorney, total nasabi nyo, no, na ganyan. Ano pong masasabi nyo bilang kayo ay abogado, no? Dalawa din po ang kanyang pagkakakilanlan. Sa dalawa pong PSA niya, siya po mismo nagpakita, attorney. Kasi yung PSA niya sa left niyang kamay, iba po ang date of birth at saka place of birth. Sa kabila naman po, sa kanya pong kamay na kabila, nandun po yung passport niya, pinakita niya pong ganyan. Magkaiba po yung birth date Ano din. pangalan niya sa passport? Parehas po na Francis Leo Marcos sa PSA niya at sa kanyang passport. Magkaiba nga lang po, birthplace at saka birth date. Di ba po, definitely may mali po doon, tama? Falsification yun kasi bago ka opinion ko to ha. Yes, opinion. Bago ka kasi magbigyan ng passport, siyempre na-fill up ka ng forms. Apa. Diba? Yung forms na yun, public document yun. So kung magsinungaling ka doon, falsification yun. Ngayon, kung ang sinasabi ay yung birth certificate na iba talaga yung birth certificate, birth date niya, Sa tapos passport sa niya. passport niya, di may falsification yun. Mismo, attorney, siya Yun nga nakakapagtaka, mga kaplastic. Kami mga ordinaryong Pilipino, hirap na hirap mag-file o mag-arrange ng mga dokumento para may ayos yung pasaporte o yung aming PSA o birth certificate. Yun yung the biggest question eh. Hindi kasi pinalo up question to ni Makagago, mga kaplastic. Kasi parang natatarantom si Makagago na lagi niyang pinupush. Ito yung nasa isang ganito, merong ganito, may isang ganyan, merong ganyan. Hindi niya pinalo up question nito. Ang gusto ko sanang dapat sabihin ni Makagago, sa papaano pong paraan po, Atty. Rowena Guanzon, na bakit naging dalawa ang pagkatao ni Norman Mangusin? Bakit naging dalawa ang birth date? Bakit naging dalawa ang kanyang pangalan? So, meron po bang liability po ang PSA tsaka yung DFA? Pwede po bang makasuhan ang PSA tsaka yung DFA dahil hindi sila nag-iimbestiga na talagang authentic ang pangalan ni Norman Mangusin? Yun ang magandang tanong eh. Tingnan mo kung ano yung reaksyon ni Makagago kung paano siya mag-execute ng tanong kay Atty. Rowena Guanzon. Na-scattered na po siya dun sa konteksto ng dalawang pagkatao eh. Hindi niya pinalo up question yung kung bakit ba nakalusot ito. Pwede po bang makasuhan yung mga taong nagpalakad sa kanya na naging dalawa yung pagkatao niya sa birth certificate tsaka sa passport? Yun yung magandang tanong kay Atty. Rowena Guanzon sa next question niya eh. Ito yung kasunod. Hindi naman sa sorry to say Makagago napaka-casual kasi niya eh. Parang ginawa niya kasing ginawa niyang yung parang kalibel niya yung tao. Hindi niya alam yung kausap niya. Batikan na attorney yan. Mataas na uring attorney yan. Tapos ito yung follow-up question niya. mismo yung naglaglag. Siya mismo nagpakita na gano'n no, sa camera. And ipinos na pinupush niya. Nakita ngayon, magkaiba. siya mismo yun. Oo. Kung may mag-report niyan sa DFA, Maling-mali yung follow-up question. Okay. And isa pa, attorney, no? Ito naman pakwela lang sa ating sa mga kahombre ko. Gusto ko rin mapakita, no, na kahit pa paano si Atty. Guanzon more into
lap trick din na side, no? Meron din ganun si Attorney Guanzon. Ano pong masasabi ninyo sa relos na kanyang pineflex? Nabalitaan kasi natin na marami din Irrelevant kasi yung mga ganong tanong. Bakit sa dinami-daming pwede mong i-interview kay Attorney Rowena Guanzon, bakit yung relo lang yung pupunayin mo? Diba sabi mo from the start pa lang sa intro ng video mo, yung sana makarating at matanong agad. Tapos yung itatanong mo lang, parang, yun nga, sabi niya, pakwela lang. Diba dapat ang tanongin mong follow-up question doon? Papaano po naging dalawa ang pagkatao ng isang tao? Bagamat yung mga ordinaryong Pilipino nga po, hirap na hirap nga kumuha ng mga dokumento like passport tsaka PSA. Magkamali ka nga lang ng isang letra eh. Katakot-takot na notaryo. Katakot-takot na pera ang gagastusin mo. Samantalang itong si Francis Leo Marcos, ginawa lang niyang papel sa rekto ang pagkuha niya ng dokumento. Diba? Dapat ganun yung follow-up question niya eh. Napaka-immatured kasi yung ganun. Sorry to say maganda kasing seryosong tanong yun. Kasi bihira ka lang makakuha ng pagkakataon na magkaroon ng time sa'yo yung batikang attorney sa larangan ng politika. Tapos ang itatanong mo lang, relo. Ay nako. Umayon na lang tayo kasi sabi nila logic daw eh. Sige, tuloy natin to. Pagbigyan natin to. kayong mga Rolex watch. Ako kasi wala akong idea sa ganyan. 250,000 saan ka nakukuha ng pera, gago? O, mas gago ka, tarantado. Eto, suot ko pa lang 3,000,000, bobo. Yung sing-sing ko pa lang Irrelevant 4.2. question. 3 karat, bobo. Gawa ka ng bagong channel, tayo na mo, bobo. Ano pong masasabi nyo? Akin lang ang taong hindi mayabang, hindi niya igaganon yung Rolex niya sa camera. Unless binibenta niya yun. Okay. Nung magbibenta siya, kasi kung natin na, sige, ma-justify mo na yan. Pero yung gaganyanin mo yung relo, nahalata namang, malata hindi tunay kasi yung mga diamonds, di naman kumikinang sa light. Actually, di naman po tunay Attorney Rowena Guanzon. At napakita na po yan ng isang vlogger na galing po sa Shopee. Kahit ako na-search ko na po yung kanyang day date eh. Magkano lang yung day date sa Shopee. Hindi ka naman gagastos ng himigit kumulang 5,000. Napakamura lang. Class A lang kasi yung mga nasa online. Sige, kahit irrelevant yung question, bigyan natin ng saysay ito. Kaya nga chill lang po ito yung si Atty. Rowena Guanzon. Kasi ano ba to? Nag-aksaya pa ako ng oras. Ito lang pala itatanong. Sana pumunta na lang po ako dun sa trabaho ko. Mas may katuturan pa yun. Titirahin ko pa yung kaaway ko sa politika. Diba? Hindi ko naman alala kung tunay yun. Pero yung una kong tingin, hindi tunay yung mga relo na yun eh. Kaya ano ko lang dyan is, kung binibenta niya yan as tunay, pero hindi pala yan tunay, magiging estafa yan. Yun ang crime doon. Meron din po siyang mga kinaharap na ganyang kaso, attorney. So, madami po yan. Anyway, attorney, kayo raw... Yan. Tulad yung pinakita niya sa caption, human trafficking. Yun yung pinakamahalagang dapat tinanong niya kay Atty. Rowena Guanzon. Yung panahon ng pandemic. Kasi ang layunin mo, kaya dapat mong itanong siya, magbigay ka man lang ng konting advice sa Atty. Rowena Guanzon. So ano yung mga proper legalities ang ating dapat gawin? Paano po namin mapapabilis yung kaso na makulong itong si Norma Mangusin? Yun yung mga seryosong usapin dapat yung dapat nating talakayin dyan eh.
Pero yung mga pinagtatatanong niya, parang, ay yun, siyempre, siya ay nagdesisyon yan eh. Ayon sa script niya eh. Diba? Sayang kasi yung pagkakataon eh. Hayaan mo na. po ay isang advocate ng PWD at ng mga batang may kapansanan, di ba? Kasi po, dito po sa temang ito, meron siyang isang vlogger na ang pangalan ay Mighty Manong, no? Nasa Amerika po ito ngayon, no? Na naging isa sa mga vlogger niya din back in the day, ano po. Ininsulto niya po ang anak ng vlogger na ito na may kapansanan. Ayun, parehas silang special child. Mongoloid! Yan ang pagkakamaling ginawa mo, Kulao. Ulul! Pagkaamaling ginawa mo, Hindi. gonggong! Ang ano- Special child kayo ng anak mo. Parehas kayo, di ba? Special child? Special child. Kayong dalawa ng anak mo, special child. Kasi yung kaululan mo sa anak mo tumubo. Ako, daldal ako ng daldal. Walang tumutulo ng laway. Di ba yung anak mo tahimik, pero yung laway tumutulo, mongoloid. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sartalo ka, no? Ang sakit, no? Ang sakit sampalin ng Baboy ni katotohanan, no? Norman. Na may mongoloid kang anak, tapos umaasa ka lang sa 40s dyan sa Hawaii, kung hindi ka ba naman lahi ng kabububuhan, di ba? Naintindihan mo. Tingnan mo yung mga anak ko, healthy, walang sakit, matatalino. Yung nasa US na may anak Hindi na nagmana mongoloid. sa'yo. Mga salitang ganyan eh, talagang ano na yan, criminal yan. That's prohibited. Violation yan ng Magna Carta for persons with disability. May kulong dyan na 6 months at multa. At saka wala nang taong matino na gumagano, nag-aalipusta, nagmamakiri ng mga PWD. All over the world may may mga United Nations Convention, may mga batas, may mga bansa. Pilipino kang may pinag-aralan tapos ganyan ka magsalita. Sabi Nako, parang narinig ko na yun na Atty. Rowena Gonzo na may pinag-aralan ka tapos sasabihan mo yung mga commenters mo, bobo. Kapag hindi pabor sa'yo yung pananaw. Ay nako. Edukado nga. Minsan napapansin ko rin yun eh, no? At dahil nga sinabi ni Atty. Rowena Guanzon, it's a crime ang imakeri mo na sabihan mong mayroon disable yung isang tao. Kaso yung taong nagmura eh. May pagkaganon din eh. Pansinin mo yung mga gestures niya sa live stream. Ay sige, wag na nating anin yun. Bahala na siya sa buhay niya. niya po may daw siya. That's a crime. Doctorate daw po siya in humanities at PhD siya, sabi niya. Alay ko sa inyo ay ang aking pagtatapos. Pagtatapos ko po sa Cambridge Training College of London. Ako po ay nakakahiya naman po, ay doctorate lang naman po sa humanities and philosophy. Yan po ay ako po ay nakakahiyang sabihin ay ako po ang top notcher. Niya mismo. That's a crime. Magna Carta for persons with disability. May you Ano? Siningit niya yung philosophy dahil sa preference nga na edukado nga. Pero wala ka namang modo sa kapwa. Diba? Ayun, tuloy natin. explain us or ibahagi niyo po sa ating mga kahombre dito kung ano po yung advocate niyo nga ba tungkol sa mga taong may special needs. Kasi kami sa P3, PWD, Pamilya Pasyente PWD, Okay. matagal na po kaming nagtatrabaho at nag-advocate ng karapatan ng mga persons with disability at mga batang may specific needs. Okay. Kahit nga po hindi kami nakaupo sa House of Representatives, ay tuloy-tuloy pa rin yung aming pagtulong. Sample, yung mga taga-Philippine Children's Medical, Opo. tinutulungan po namin dyan sila sa paghanap ng pondo para sa therapy. Mga batang sa may Down syndrome,
at may butas sa mga puso, yun yung mga miyembro ng Little Brave Hearts, tinutulungan din namin makahanap ng pondo pang surgery. Pati ho mga mga LGBT na PWD, may palsy na mga bata na hindi na makatayo, o hindi sila makatayo, hindi rin makapagtrabaho yung kanilang mga kamag-anak, kaya babantayan sila. So naghahanap kami ng mga reclining na wheelchair, may mga donor naman, para, kasi pag naka-wheelchair sila, nakahiga sila eh. Hindi ito wheelchair na ordinaryo na nakaupo. Para naman yung nagbabantay sa kanila at sila mismo, yung mga bata, ay nakakalabas. Nakakalabas po ng bahay. Dahil may damdamin din po yan sila. Kahit di po sila nakakapagsalita, may damdamin po sila at nakakarinig po sila ng magagandang salita, music, o kaya masasamang salita. Kaya, Actually, mga ka-plastic, mga gifted pa nga yan eh. Diba? Tsaka ang kagandahan sa kanila, sila yung mga sureball na maliligtas. Dahil wala silang mga pagkakasala sa buong buhay nila. Never silang nakaramdam ng temptation sa laman. Never silang nakaramdam ng galit sa ibang tao. Yan yung mga masiswerteng nila lang eh. Yan kasi mga may Down syndrome, yan yung mga taong takot mag-commit yung mga magulang nila na mabuntis yung babae. Kaya ang gagawin nila, tatantarin nilang uminom ng pills. Kaso malakas ang hormone ng lalaki para makabuo ng isang bata. Kaya nabuo pa rin kahit na nakainom na ng pills yung babae. At ngayon, nung naipanganak na siya, nailuwal na siya sa mundong ibabaw, nagkaroon na siya ng mga nakikitang symptoms na meron siyang Down syndrome. Na habang buhay na niyan dadalhin yan. Hanggang sa pagtanda niya. Nakakalungkot man na tatanda ka na hindi mo na-experience na maging interactive sa mga tao. At maranasan mo yung maging normal. Pero yun, dahil yan sa kakagawan ng mga magulang nila na puro kasi bembang ang gusto, ayaw magpabuntis. Ngayon, nung nakabuo, tinadtad nila ng pills at yun ang naging resulta. Mapapansin mo lang yan. Yung mga may Down syndrome, karamihan yan nagkakaroon sa mga mayayaman. Mga ka-plastic. Wala pa akong na-encounter na mahirap na homeless people na nagkaanak ng Down syndrome. Kasi nga hindi naman sila umiinom ng pills eh. Pag nabuntis, yun na directly nanganganak sila. Pero wag ka. Sila yung mga masiswerteng tao na ipinanganak na malinis ang kalooban at puso. At hindi sila mahuhukom ng Diyos dahil never silang nag-commit ng mga crime o mga kasalanan sa buhay. Maliban lamang dun sa nagmumura na mayroong something din siya, pati commenters Wag na nga. Lipat na tayo dito. Lagi niyo pong alalahanin na may emotions din sila. May feelings Tama. po sila. Yung may mga kapansanan nating mga bata at mga matatanda. Kaya mag-ingat po tayo sa pag-alaga sa kanila at mag-ingat po tayo sa ating mga sinasabi pag sila ay nandyan sa tabi natin. Alam niyo, attorney, napakaganda ng ating mga naririnig kasi actually dito sa side ko, no, sa fan base ko, hindi namin alam yan. Pero at least ngayon alam na namin. Pero attorney, alam nyo, siguro ho nakatanggap ako ng mga 20 to 30 messages po. Galing po ito sa mga pamilya na merong mga anak o kapatid na merong special needs. No? Ngayon po, ito pong mga pamilya na ito, nanghihingi ng tulong, no? Gusto nila sanang kasuhan ng tao na ito kasi nasaktan sila. Alam mo yun mga ka-plastic, yung kanyang sentimento na parang gusto niyang mangyari
etong si Attorney Rowena Guanzon ay magbigay din ng action para kay Norman Mangusid. Intindihin mo yung mga bawat salita ni Makagago, mga kaplastik. Ang gusto niyang mangyari, pumunta siya doon para mahingi ang panig niya. Mahikayat niya tong si Attorney Rowena Guanzon na pabagsakin si Norman. Yun yung gusto niyang mangyari. In short, sa salitang kalye, panunulsol. Yung interview kasi seems like panunulsol yung nangyari. 'Di ba? Ulitin natin yung pagkakasabi niya, mga ka-plastic. Nako, mababash na naman ako nito, patay tayo diyan. No? Ngayon po, ito pong mga pamilya na ito, nanghihingi ng tulong, no? Gusto nila sa Nanghihingi ng tulong. Diba? Kaya nga napataas ang kilay ni na pag no. Akala ko ba interview lang? Yun yung nasa thoughts niya. Akala ko ba interview lang? Bakit may segue na parang gusto nyo akong kunin bilang attorney nyo against kay Norman? Diba? Gusto mong lalong lumakas yung mo. Parang ang nakaka-insulto yun kasi sa mga abogado mo. Diba? Nakaka-insulto yun para sa mga abogado mo na parang nababagalan ka sa kaso. Diba? Napabagalan ako sa mga kaso na ipinail ko sa mga abogado ko, binabayaran ko pa man din, tapos hanggang ngayon hindi pa rin mahuyo si Norman Mangusid. Gagawa na lang ako ng paraan para makakuha ng simpatsya dito kay Attorney Rowena Guanzon. Napataas tuloy ng kilay ito si Attorney Rowena Guanzon. Akala ko ba interview lang to? Bakit parang humingi ka na ng tulong? Diba? Wow. Nakaka-insulto yun sa mga abogadong kinuha mo. Parang ito yung analogy dyan eh. Niyaya ka ng barkada mo na pumunta sa birthday niya. Ngayon tumanggi ka kasi busy ka. Tapos malaman-laman niya na mga barkada mo nag-aya sa'yo ng birthday niya, na nandun ka sa sa barkada mo mas best friend mo, na nakipag-party pa at masayang-masaya ka pa dun. So nainsulto po yung taong nag-aya sa'yo ng pa-birthday niya. Masakit sa damdamin yun bilang isang kaibigan. Niyaya kita mag-inuman sa birthday ko. Tapos mababalitaan ko, itong si pare, nakita ko dun, nakipag-party dun sa kay ganito, ganyan. At ang ganda pa ng pagkakahalakhak niya dun. Tawan-tawa siya sa mga ginagawa niya dun. Di ba masakit yun? Na parang tinanggalan mo ng tiwala yung tao. Hindi ka ba nagtitiwala sa mga tao, sa mga gumagawa ng kaso mo? Nababagalan ka ba sa pag-usad ng kaso ni Norman? Kasi nape-pressure ka kay Norman kasi sinabihan ka before, di ba? Na nasaan na? Enero na. Nagpe-February na. Di ba? Ginanon siya. Kaya siguro na pressure siya doon. Ngayon, nakita niya yung posted ni Attorney Rowena Guanzon sa
kanyang, ewan ko kung Facebook man yun o Twitter o ano, something. Tinake advantage naman niya. Aba, binanggit ang pangalan ko. Kailangan ko ng kontakin to. Kasi malaking pagkakataon nito, baka sakaling matulungan tayo ni Atty. Rowena Guanzon. Di ba ang terminology nila dyan sa content is interview? Take note, interview ang nakalagay dun sa thumbnail niya. Tapos ganun. Kaya nga napataas ang kilay. Akala ko ba interview? Bakit may kasamang halong tulong? Diba? Nakakainsulto yun sa mga abogado niya. Minamaliit po yung pagiging propesyon ng abogado. Sige, tuloy natin to. Galit na naman ng mga tao sa akin nito. Ng kasuhan ng tao na ito kasi nasaktan sila no sa way kung paano nito banggayin na mongoloid ka, mongoloid yung anak mo, tumutulong laway. Sana yung- Ano pong masasuggest niyo sa Sana mga yung ito? pamilya ng bata na yan na Sinabihan. anak niya, sana po mag-file sila under the Magna Carta for persons with disability. Tsaka yung Anti-Bullying Act, pwede rin yun, di ba? Binabully niya yung batang may Down syndrome. So, ang payo ko po, kung wala naman kayo abogado, punta na lang kayo sa public attorney's office. O, di ba? Wala siyang panahon na tulungan ka, Boss MG. Sorry to say. Kaya nga ginawa niya, o dine-referral ka, di ba? O mag-isampa kayo mag-file kayo ng case. Magna Carta o Anti-Bullying Act. Magsampa po kayo ng kaso. 'Di ba? Malinaw na sinabi niya. Wala siyang planong tumulong. Kasi nga ang usapan interview lang. Bakit bigla na lang sasabihin mo humihingi ng tulong? May niche kasi yung kanyang pananalita kaya nga napataas kilay si di ba? Kaya ngayon, ito yung rebat sa kanya ni Atty. Rowena Guanzon. Di ba? Po, mag-file sila under the Magna Carta for persons with disability. Tsaka yung Anti-Bullying Act, pwede rin yun, di ba? Binabully niya yung batang may Down syndrome. So, ang payo ko po, kung wala naman kayo abogado, punta na lang kayo sa public attorney's office. O, di ba? Nabigo si makagago, tingnan mo. Napagano na lang. Sayang naman. Kala ko kakampi sa akin si Atty. Rowena Guanzon. Nabigo ako sa panghihikayat. May referral siya sa PAW. Shoutout sa'yo, Mighty Manong. Kung inapi pala yung pamilya mo o yung anak mo, dapat noon pa lang nagsampa ka na ng kaso sa PAW. Bakit kailangan mong ipa-stood up sa isang social media influencer yung problema mo? Nakaya mo naman palang gawin yun. May libre naman tayong abogado May PAW po tayo. Bakit kailangan mong ipasulsul sa isang social media influencer kay Atty. Rowena Guanzon na mas marami pa yung kakaharaping problema sa politika at hindi kayo pag-aaksayan ng oras. Nakita nyo lang po yung post niya na minention lang si FLM.
So ibig sabihin nun si FLM na yung pinapatamaan niya. Reference yun eh, hindi naman po yun pagpapatama kay Norman directly. Kasi meron siyang pinaparinggan na politika na kaaway niya. Pati yung vlogger na pinaparinggan din niya. Nang hirap sa mga sinasabi nilang comprehension eh. May ba mga ka-plastic comprehension daw? Sorry to say. Kasi may kakayanan naman po kayo magsampa ng kaso sa PAW eh. Bakit kailangan nyo ng proxy? Yan tuloy yung reaksyon ng mukha ni Boss MG. Nag-e-expect siya na ang sigurong gustong isagot ni Atty. Rowena Guanzon. Ay, hayaan mo, akong bahala dyan kay Norman Mangusin. Ako na mismo magsasampa ng kaso. Siguro kung sinabi yun ni Atty. Rowena Guanzon, gaganon yan sa interview. Tas, yari ka na naman yan. Oo. Yan yung magiging, possibly na magiging reaction. Pero sorry to say kasi marami pong mas importante na gagawin niya kaysa sa taong yon. Parang kumbaga si Norman Mangusin, lamok lang yan eh. Pansinin mo, nagdeklara si Norman Mangusin na sinabi niya, nag-statement niya na sa kanya daw humihingi ang pera si Lisa Marcos, sa kanya humihingi si Imelda Marcos, si Bongbong Marcos, tsaka si Amy Marcos ng pera. Ba't di pinatulan ng pamilya Marcos si FLM? Kung tutusin, libelous case yun, di ba mga ka-plastic? Pero bakit hindi nila pinag-aksaya ng oras si FLM? Tinawanan pa nga nila eh. Diba? Binaliwala nila eh. Paano kasi hindi sila magda-down sila? Hindi nila ibababain yung moral nila na nasa taas sila eh. Sila yung mga elite na tao sa Pilipinas tapos papatulan nila yung mga basura na kagaya ni Norman Mangusin. Yan yung ibig kong sabihin para kay Atty. Rowena Guanzon. Kaya nga ni-referral ka sa Pau lawyer eh. Wala siyang pakialam sa away ninyong dalawa. Yun yung in short doon. Kaya nga napatas ang kilay niya eh. Akala ko ba interview lang to? Bakit parang may niche na humihingi ka na ng tulong sa akin? At nakikisimpat siya. May halong panulsol. Allegedly. Di ba mga ka-plastic? Sorry to say, yun talaga magiging reaction niya kasi nga elite na tao yung kausap mo, hindi yan parang kagaya lang ng ibang tao na agad-agad maniniwala sa mga aligasyon. Mahaba-haba kasing proseso yan mga ka-plastic, hindi basta-basta yan paniniwalaan agad-agad. Kayo na nga nagsabi. Ay hindi pala. Mga Pilipino nga yung mga ordinaryong Pilipino na nga nagsabi. Na napakabagal at napakausad pagong ang sistema ng justice system dito sa Pilipinas. Sorry to say mga ka-plastic. Hindi ko layunin na sirain yung inyong araw na nagko-comment kayo sa social media. Lagot ka na Norman Mangusin, pinansin ka na ni Atty. Rowena Guanzon. Talagang makakahon ka na ngayon. Ang tanong, napanood mo ba yung buong video? Inintindi nyo ba yung video? Ano yung mga naging reaksyon ni Atty. Rowena Guanzon? Chill lang. Nagsabi lang siya ng mga implications kung ano yung pwede niyang gawin o ang dapat gawin ni Makagago at Sapman kung paano idedemanda si Norman Mangusin.
Wala siyang sinabi from start to the end na sasabihin niya, oo, ako nang bahala dyan kay Norman Mangusin, tutulungan kita. Nasampahan ng kaso yan. Walang ganun. Wala kang maririnig na word na ganun sa video niya. Tapos yung mga fans niya, napakataas ng comprehension, sinasabi na agad kay Norman Magusin, lagot ka, napansin ka na ni Atty. Rowena Guanzon, yari ka na, mahuhuyo ka na agad. Parang mga batang paslit na kapag nagsumbong sa nanay, yun na agad yung kanyang akala. Ay, tuloy natin yung video. Sorry to say, sorry. Sa PAW. Matutulungan po kayo doon. Pero kailangan po kamag-anak ng bata ang Okay, file. Oo. para mas malakas. Hindi, kasi sila lang ang may karapatan doon, di ba? Na, kasi yung bata naman, underage yun eh. Correct. Oh, 'di ba? Sila ang may karapatan doon. Na kay Mighty Manong na po 'yun. Kung idedemanda niya si Norman Mangusin ng Anti-Bullying Act tsaka ng Magna Carta. Ang tagal na pala yung video na 'yon, tagal na yung issue na 'yon, bakit hindi niya ginawa? Bakit kung kailan ngayon pa lang saka uusbong yung pagkaso? Ay nako, buhay naman. Comprehension ahead. Comprehension hashtag. Siguro, tatay, nanay, lola, uncle, auntie, kapatid, tuloy-tuloy niyo po yan para po mabigyan ng leksyon Leksyon yan. talaga. Oo. So, napakahalaga niyan, attorney, kasi finally, naririnig niyo mga kahombre ko, galing sa isang abogado ng kalidad ni attorney Rowena Guanzon, pinupush din kayo na magsireklamo kayo. Kasi yan din yung O, di ba? Biglang kabig siya sa mga opinion niya. O, ayan ang mga sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon na dapat kayo magkaso niyan. O, di ba biglang kabig siya sa ganong opinion? From sulsol to kabig sa opinion lamang. Nang hinayang siya eh. Ine-expect niya na tutulungan siya ng tao eh. Mas maraming problema pa nga yan sa politics eh. Sayang. Kahit ako nangihinayang din eh. Pero 100% hindi siya tutulungan yan, mga kaplastik. Suntok sa buwan yun, mga kaplastik. Kasi ang usapan interview eh. Hindi naman po ako nagsusumbong sa inyo. Hindi po ako barangay captain na susumbungan mo. Ayun. Bigo. sabi ko sa inyo, kapag kung totoo nga ba yung mga sinasabi niyong mga kung ano-ano, mag-file ho kayo ng kaso, maggumawa kayo ng move, hindi yung puro Kung totoo. salita-salita lang sa internet. Gumawa din kayo ng kaukulang aksyon. O, di ba kabig siya? Sabi niya, gumawa naman kayo ng paraan. Gumawa naman po kayo ng paraan para mapausad yung kaso na yan. Kung totoo man yung aligasyon mo kay Norman Mangusin na pinamakiri yung anak mong may Down syndrome. Bigo siya. Diba? Sayang. Diba? Sila mismo mag-complain. Oo, tama. Attorney, nabanggit nyo yung PAW. Opo. Meron po siyang nasabi na kesyo ang gagamitin niya na lang daw po na abogado sa akin PAW lang. Advisean nyo na siya. Kumuha ng sobrang gagaling na abogado. Partida, baka gamitin ko rito, Pau lawyer na lang eh. Hindi pa sila manalo. So minamaliit niya po yung PAW. Sa salita niya, ano pong Minamaliit ba? Tama ba yung comprehension niya na sinabi niya na minamaliit niya yung PAW? Ang sabi niya, PAW lang ang gagamitin ko sa'yo para sa kasong to.
Hindi naman yung Pauloyer yung tinutukoy niyang minamaliit. Kumbaga yung tinatawag doon partida. Hindi yung pagmamaliit. Malamang kung sasabihin natin ng terminology yung pagmamaliit, siguro baka sa point of view na sinabi niya na wala kang bilang yung kalaban niya. Kaya Pauloyer lang yung gagamitin ko sa'yo. Tawag doon partida. Hindi yung minamaliit yung Pauloyer. So, di ko alam kung sinasadya niyang maliin yung comprehension para magalit si Atty. Rowena Guanzon o something. Hindi ko alam. Kasi ganun kasi yung pagkakaintindi ko eh. Sorry. Mahina kasi yung comprehension ko, mga kaplastik eh. Hindi kasi dapat ganito yung mga ini-interview mo. Dapat yung mga criminal liabilities na ginawa niya tulad nung nang rape daw di umano, nagpaulan daw ng bala doon sa Isabela. Yun yung mga magagandang itanong kay kay Atty. Rowena Guanzon eh, para magkaroon kayo ng education na kung ano yung mga possibly na isasampa ng kaso ng mga tao diyan sa Isabela. Di ba dapat yun ang itinatanong? Bakit kasi yung mga tinatanong ni Makagago parang scattered? Walang script. Dapat pag nag-i-interview ka may script eh. Nakalisted na yun. Nakalisted from 1 to 5 o ano man kung ilan ang gusto mong itanong sa tao. Dapat yung mga tanong na yun, yung mga ma-educate yung mga tao na naagrabyado ni Norman Mangusin. Para nang sa gayon ay gaganaan ako magsampa ng kaso kay Norman kasi nalaman kong ganito pala ang dapat ikaso kay Norman kasi sinabi na Atty. Rowena Guanzon to. Napaka-informative. Kaso ang pangit kasi ng mga interview niya eh. Pati day date pinansin eh. Day date na relo. Parang ay hindi ko alam eh bakit ganun eh. Ewan ko. Baka na-starstruck lang kasi itong si Makagago kasi first time niya maka-interview ng Batikan na attorney. Kahit naman siguro ako pag nakaharap ako ng mga Batikan na politiko, parang mame-mental block talaga ako literal. Kasi naranasan ko rin yan sa trabaho eh. Na-assist ko yung mga artista dyan. Bilang isang empleyado, may mga na-assist din ako ng mga sikat na artista, musikero. Napapa-starstruck nga ako minsan yung mga sinasabi ng artista na mayroon siyang kailangan na item, nakakalimutan ko pa eh. Di ba? Nakaka-starstruck lang naman to si Makagago, mga kaplastik. Kaya siguro yung mga tanungan niya parang napaka babaw para sa akin. Hindi yung mga recent crime na ginawa ni Norman, pati yung mga pagpapakita niya ng kung ano-ano, mga wiretapping. Diba? May mga wiretapping silang ginawa. Tama po ba? Parang, halimbawa, sa side naman nila, itanong nila sa sarili, para sa sarili nila, para ma-educate naman din ang sarili nila na, tama po ba na maglabas po kami ng wiretapping na conversation para maihatala sa mga OFW yung mga kagaguhan ni Norman Mangusin? Yun yung magandang tanong dun eh. Tsaka isa pa, ang magandang tanong dun, mga kaplastik. Ano po masasabi ninyo na kapag meron ko, if ever na nalaman ko yung attorney na isa sa mga abogado ko ay may peke. Peking abogado daw na sinasabi ng karamihan, di umano. Ano po may advice nyo po? May possibility po kaya na ako ay
magkakaroon ng trouble? Maaari po ba akong madamay o mapahamak kapag nalaman ng mga publiko o ng kalaban ko sa social media na meron po akong kakamping fake lawyer? Advice naman po, Attorney Rowena Guanzon, para na sa gayon may idea po ako na iwasan ko na to. Dapat ganun eh. Hindi po ito yung ibig ko sabihin na sinusunog niya yung sarili niya sa harapan ni Attorney Rowena Guanzon na hindi po yun ang ibig kong sabihin. Baga yung awareness yung dapat niyang tinanong eh. Para to be fair and square eh. Kaso ang nangyari kasi, yung mga interviewan niya, parang nag-aksaya lang ng 30 minutes si Attorney Rowena Guanzon eh. Hindi mo alam matalino yung taong yan. Tapos yun lang yung mga itatanong mo. Na kahit yung mga ordinaryong abogado na lang sana tinanungan mo, baka yun na lang sana eh. Sorry to say, Boss MG. Hindi po ako maka-Norman. Hindi rin po ako pumapanig sa kahit sino. Sinabi ko na yan noon pa sa video. Neutral po ako. Para at least alam nyo na yung mga i-interviewin nyo sa mga batikan na personalidad sa social media. Dapat may script ka na. May mga script ka ng sinasabi. Hindi yung nagpi-freestyle ka at bumabase ka na lang sa mga connected na question. Halimbawa, nag-answer si Attorney Rowena Guanzon at nabanggit niya yung PAW. Ngayon, sinegue mo na lang yung PAW sa interview mo. Para na lang humaba yung interview mo sa kanya. So, yun. Napakahaba rin kasi ng mga tinanong ni Makagago rito eh. Bagay yung nag-end na lang talaga sa ganito. Interview lang. Walang kinahinatnan. So, tingnan natin yung ending na lang kung ano yung kinahinatnan ng ending. At kung ano-anong libelous statements. Thailand. Total, makakapiyansa lang din ako. Puro ganyang katarantadon yung Speaking, possible. Yeah, oo. Lalo Siyempre, na kasi kung- paglabas ka ng bansa, akusado ka, kailangan mag-motion ka sa husgado na bigyan kang permisong lumabas. Eh kung trafficking, baka hindi talaga siya bibigyan. Hindi po. Opo. Now, attorney, usually, ano pong masasabi nyo na ang isang tao tulad niya, kunwari, di ba? Example, siya po ay out on bail. Sa tingin nyo po ba, tama yung daan na dinadaanan niya na out on bail ka, tas puro ganyang katarantadon yung ginagawa mo sa internet? Parang tingin ko yung taong ito, wala siyang pakialam kung ilan ang kaso niya eh. Pero pag nakulong na siya ng tuluyan, mararamdaman niya na. Ngayon kasi feeling niya, hindi pa siya naabot ng batas. Kaya sige lang siya ng sige, total makakapiyansa lang din ako. Pero kasi yung mga kaso, gumagana yun, gumugulong yun. So, aabutan din siya dyan. Pero ang sinasabi ko, kung may nagawa siyang kasalanan o krimen sa inyo, kagaya nung makiri ng anak niyo na may kapansanan, pailan niyo po. At kung ano-anong libelous statements. Pailan niyo po para talagang ma-acquit man siya dun sa isa, may akusado pa rin siya dun sa isa. Kasi eventually, pag wala na yung makain, titigil din yan eh. Palagay ko ginagawa niya ito lahat dahil yun ang gusto niya sumikat, baka makarakit, gano'n. Pero eventually, aabutan siya ng batas. Yun. Makukulong talaga siya. Yan. Yan ang gustong marinig ng mga tao kasi sometimes, attorney, yung mga tao parang hindi na rin naniniwala sa batas. Batas. Oo, kasi itong taong ito, Kasi ang tagal, due process daw. hala lang ng hala. Ano, diba? Ikaw na nga nagsabi, Boss MG,
Naiinip ka sa proseso ng justice system dito sa Pilipinas. Kaya ang layunin mo, kaya gusto mong kausapin si Atty. Rowena Guanzon upang mapabilis na yung paghoyo ni Norman Mangusin. Pero bigo ka na mahikayat itong si Atty. Rowena Guanzon. Diba? Yun eh. Yun yung point of view dun eh. Naiinip ka na. Kasi nga nape-pressure ka na sa pang-iinsulto ni Norman Mangusin na sinasabi niya sa video na nasaan na yung hoyo? Magbe-Pebrero na. Diba? Ganon din yung sinasabi ng isang ni Atty. Sabi. Naiinip na din daw siya. Pinaringgan niya si Norman Mangusin. 5:00 na daw ng hapon. Hindi pa daw siya inuhuli. Diba? Parehas lang ang reference. Nag-iinipan kayong dalawa. Ngayon. Kaya nag-end up sa salita ni Atty. Rowena Guanzon sa referral. Magreklamo po kayo sa PAW. Magsampa kayo ng kaso para umusad yung kaso. Wag nyo na po akong idamay sa serye ninyo. Ganun lang yun eh, logic eh. Diyos ko sa logic, Diyos ko. Hindi naman nahuhuli, hindi naman nakukulong. Ganyan. Na-arrest, pero nakakapiyansa. Ganyan talaga po ang husgado. Tama. Pero eventually, kumbaga, sa dulo noon, ay Yun. Eventually. Hindi na allegedly. Eventually. makukonvict din yan kung maganda ang ebidensya. So, Atty. Guanzon, sa huling pagkakataon na lang po, ano po ang masasabi nyo sa atin dito? Napakamot na lang si Atty. Rowena Guanzon. Kala ko tapos na yung interview. Makakauwi na ako at makakapag-inom na ng Starbucks. Meron pa palang isa. Ano naging end up? Di ba wala? Nabigo siyang mahikayat. Sorry to say makagago parang yun kasi yung nakikita kong malalim mong adikain eh. Malalim na motibo na gusto mong mangyari si Atty. Rowena Guanzon ang magte-take an action para mapabilis ang kaso. Kaso bigo ka sa mga panunulsol mo. Yun lang. Sakit. Pero at least nagkaroon ka rin naman ng content eh. Kumita ka rin naman. Yun lang. Diba? Meron akong isa pang nakaligtaan eh. Kung gusto niya nang sumikat, wala siyang pakialam kung he is already committing a crime. Kung gusto niya nang sumikat. Si Norman Mangusin po ay kinakalat na meron siyang connection daw kay Senator Amy Marcos, which kaibigan niyo po si Senator Amy Marcos, di ba? Halos pinakikita niya po lagi ang picture nila na magkasama sila. Nalungkot lang ako na syempre, biruin mo ako, umatras ako, wag mo sabihing ime na nanalo ka dahil sa ganang ikaw lang. Kung hindi ako umatras sa pagkasenador, sa tingin mo nanalo ka. Talo ka. Una, mahahati na boto natin eh. Hambong. Buti kung number 2 ka, kulelat ka nga. Masamain mo o hindi Gago. mo masamain to sinasabi ko, nasa sayo yan. Wala akong utang na loob sa'yo. Ikaw marami. Ayokong maging madaldal, manang ime. Wala ako Utang na loob. Utang ina mo. Utang na loob pa. Hindi ka nga kilala ng mga pamilya Marcos, nagkaroon pa ng utang na loob. Maparehas kayong scammer. utang na loob sa'yo. Ikaw, marami ka utang na loob sa akin. Magsimula nung tumakbo kang senador. Ayoko na magsalita. Saw your favorite kicks. Marcos, ito namang mga vlogger mo, pinaglalagay, Senator Amy Marcos, humingi ng 10 milyon kay FLM, ganito binigay.
Hindi, ganito yan. Wala ka pinangalanan. Pero pagka dinitbit ka, isa lang ang sasagot mo dyan. Hello? Andun ako sa bahay eh. Nung nag-prepare kami ng pera ni Boss Ethel eh. Hinatid pa namin yung unang 5 million sa Pagka sabihin mo, opinion mo yan, nasasaktan na ako sa boss ko eh. Pati yung pagkain nyo ng lunch sa Stone Grill ni Ivy, alam ko yun. 2019, before election. Nanghingi ng 10 milyon kay Peter Parker. Walang iba kundi si Senator Yamatan yata to eh. Amy. Diba nakakaloka? Biruin mo, si Senator Amy nanghingi ng 10 milyon kay Peter Parker. Sa mga Marcoses daw, may mga utang daw sa'yo? Ano may tanong mo pa kung magkano yung huling hiningi sa akin ni wag na. Magkano? Sino? Yung babae? Aha. Huli? 10. 10 lang. Huli. Pera. Ikaw na bahala. Wala ako sinabing pangalan na sa lang babae. O di alam mo na. Hayaan mo na silang mag-isip. Titingnan natin kung alam nila. Pareho nakaupo yun. Nakaupo yun. Lalaki at babae. Nakaupo. Doon tayo sa babae. Sinasabi niya, nanalo si Senator Amy dahil tinulungan siya, baka. Talagang liar. Ang ganyan mga kwento na yan senador yun tapos gaganyanin mo. Grabe. Sino ba siya? Anyway, nagkaroon po ng isang interview si Senator Amy Marcos. Itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents. Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala. Pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Nung tumutulong naman, nung nabalitaan kong tumutulong naman sa bigas, okay naman. Pero nung narinig ko na kung ano-ano rin, ang pinagalingan ng pera, natakot na magamit. So, hindi namin kamag-anak, in O short. sino yung katabi ko? Kumakain kami dalawa. Si Ime, si Senadora Ivy Marcos. Ayan o, pagbasda daw mabuti. Ito po kasing tao na ito, nagpapakilala po siya na ang kanya daw tatay ay si ex-President Ferdinand Sr. And at the Layo-layo na itsura eh. Kinginang yan. Ay nako. Kapal ng mukha ni Norman, no? same time po, ang pumirma nga lang daw po sa kanyang birth certificate ay si Dr. Pacifico. Pero itinatanggap po siya. Siya ni Ferdinand. Sabi daw po niya. Ang pangit niya. Anak siya ni Ferdinand. Iba may hilig si Ferdinand Marcos. Magaganda talaga. Kapatid ko si Coco. Pero ang pumirma ng birth certificate ko si Pacifico Edwin Marcos. Yung kapatid. Anak ako ni Ferdinand Marcos. Senior. Kay Doña Remedios Carino. Yan, sobra naman yan. Sobra na mahaka-haka yan. Okay. Haka-haka na yan. Parang, that's really, everybody will know na that's really false. Okay. Oh. Clear. Ang tanong dyan, ba't niya ginagamit yun? Ginagamit niya yung mga false information na yan. Kinakalat niya na may status siya, na may pera siya, na may power siya. Para ano? Ngayon, kung gagamitin niya yun sa panlilinlang ng mga tao na magbigay sa kanya ng pera, na kunyari ipaabot kay Senator Manny, yung ganito, ganyan, di estafa na yan. Again, he will be committing a crime. Yes. Lately po kasi, bumabalik-balik siya sa kanyang hearing sa Maynila. Actually, as of now po, out on bail po siya sa kaso niya na human trafficking. Oo, nabasa ko nga yun. Yes. Kayo po ay kilala no, na sumulat ng isang libro tungkol din sa Opo. human trafficking. Opo. Mabigat po ba na kaso yan? Ay, oo, grabe. Grabe yun. Tsaka kung syndicated yun, walang piyansa yun. Okay. Ang nabasa ko dun, hindi lang isang babae. Parang 4 yata, 3. Oh. Tsaka nag-promise daw siya ng trabaho, tapos ang complaint ng mga babae ay pinostitute sila. Oh my They were prostituted women. Out on bail siya, ibig sabihin na nasa husgado na. Okay, yes. In So, fact, akusado na siya. ayun nga po. So, sinasabi niya po na hindi daw siya kriminal. Kasi out on bail siya. Ano po ba yun? Hindi pa siya convicted. Okay, so hindi siya convicted, pero akusado siya. Oo, accused siya. Accused. People of the Philippines versus yung pangalan niya. May record na siya.
Pag pumunta siya sa NBI, magkuha siya ng NBI clearance, nakalagay doon na may kaso siya. Kaya nga po hindi din siya makakalabas ng bansa. Ano po, di ba? Tama It's pagka possible. ganyan. Yeah, oo. Lalo Siyempre, na kasi po, paglabas ka ng bansa, akusado ka, kailangan mag-motion ka sa husgado na bigyan kang permisong lumabas. Eh kung trafficking, baka hindi talaga siya bibigyan. Hindi po. Opo. Now, attorney, usually, ano pong masasabi nyo na ang isang tao tulad niya, kunwari, di ba? Example, siya po ay out on bail. Sa tingin nyo po ba, ay mga sinasabi niyong mga kung ano-ano, mag-file ho kayo ng kaso, maggumawa kayo ng Down syndrome, may Down syndrome ka. That would be 1,700,000,000. Yung matisipay, Pacquiao matisipay. Walang maisagot, gonggong. Sinabi niya po yan, ha? Medyo mukhang na-shock si attorney, pero totoo po yan. Again, that's the libel, ha? Sinabi niya yan, ha? That's libel. That's libel. Kung sinabi niya yun sa kanyang TikTok, sa kanyang subnet, sinabi niya po yan. that's libel. Ano, nakilala niyo po ba yun? Mamaya patulan siya ni Mami Judicia. Nakilala niyo po ba si Mami Jonicia? Hindi na. Okay. Si Manny lang. Tsaka, ano yan eh, di ba? Aside from boksingero, nag-ano yan eh. Nagwawali siya eh. Nagsisermon siya sa may mga simbahan yata. Alam niyo na, Itong taong galing sa ito isang... na pinag-uusapan natin, ibig sabihin talagang kung gusto niya nang sumikat, wala siyang pakialam kung he is already committing a crime. Kung gusto niya lang sumikat. Si Norman Mangusin po ay kinakalat na meron siyang connection daw kay Senator. So wala na. Kahit di po sila na Nawala na yung kanina eh. Dapat meron akong ipapakita. Pero eto. Hanggang dito na lang ang aking opinion. So sorry to say makagago na I can say let's say na si Attorney Rowena Ganson ay nag-expect ka ng malaki na sana ay tutulungan ka ora mismo ko impronto na ay mapabilis yung kaso. Kaya nga yung naipaling mo na lang, parang nailusot mo na lang na magsampa na lang po kayo ng kaso if ever na may napatunayan kayo o mayroon kayong ebidensya na katunayan na inagrabyado kayo ni Norman Mangusin. Yun ang parang pagkakapaliwanag mo. So yun. Sorry to say na hindi mo nakuha yung grant na yon na si Attorney Rowena Ganson ay sa inyo pumanig and then gagawa siya ng action na mapabilis yung kaso dahil ang usapan lang naman ninyo in closed door on off-cam na interview lang po yung tema. Baga educational purposes lang yung ginagawa mo. Hindi po yung panunulsol na kailangan mong magalit o mag-react ng matindi itong si Attorney Rowena Ganson. Kasi yung mga tanungan mo kasi, imbes na yung itatanong mo dapat ay yung mga seryosong usapin. Lalo na kung marami na palang ginago o tinarantado si Norman Mangusin eh. Kaso yung mga tanungan mo kasi parang let's say napakababaw para sa veterano na attorney sa Pilipinas. Napaka ano naman yun. Hindi na para babaan pa niya yung level niya na sasagutin ka niya sa ganong paraan. Kaya yun, so let's say na yun talaga yung naging resulta ng interview ninyong dalawa. O interview niya interview mo kay Attorney Rowena Ganson, mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Sobrang haba na naman ng video na ito at baka na naman hindi naman talaga pinapanood ng buong video na ito, kaya okay lang din naman na mag-opinion ako ng mga ganon. Kasi wala naman talagang nanonood ng kompletong video ko. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga ka-plastic, and this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright.
Mga kaplastik, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga kaplastik.